Sorry gusgusin, gusto ko lang paalam sa'yo na ako nga pala si Food Genius, pasensya ka na, ha. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ipapakita po natin kung gaano kauto-uto at kung gaano kabilis magpapaniwala ang isang Norman Gusgusin. Yes, matanda po siyang walang pinagkatandaan. In short, batang naninirahan sa isang almost 50 taon ng katawan, mga kahombre ko. Nakakahiya po ito! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Nagsimula ang lahat sa ginawa ni Food Genius na post kung saan gumawa ito ng wanted poster kay Norman Gusgusin. Mga kahombre ko, grabe po ito. Hindi po natin maintindihan kung totoo ba to or hindi, Kasi si Norman Gusgusin po, kung maaalala natin, ay itinanggi po ito, mga kahombre ko. Pero syempre, dahil sobrang sinungaling niya, hindi na po natin maintindihan kung totoo nga ba itong naging wanted poster na to or hindi, mga kahombre ko. At huwag natin kakalimutan, nakakasuhan din daw niya itong dalawang number na nakasulat dito. Ngunit, sa pagkaanga-anga niya at pagkaeng-eng niyang tao, hindi niya man lang ni-research. And in fact, ni-research namin ito. And ang lumabas po ay number ito ng mga kapulisan at ng NBI. So yon, kaya po sa sobrang kahihiyan niya, tumigil na po siya at hindi niya na to inulit pang muli. Yan ang problema sa'yo, masyado kasing impulsive at napakasinungaling mo. Hindi mo na alam kung ano ang totoo sa hindi. Hindi mo na nga rin alam kung ang iniisip mo ba ay totoo o hindi. Nakakahiya to, mga kahombre ko, sobrang grabe na pong frustrations nito. Dahil sa post na ito, nanggalaiti po sa galit si Gusgusin at gagawin ang lahat upang mahanap lang si Food Genius. Etong ginawa mo na to, Food Genius, etong ginawa mo na to, yan ay hindi na yung maganda. At bukas na bukas, pupunta ako ng Cybercrime Division sa Camp Crame at ipahahanap ko kung saan ka naglalagin. Buha ka ng ina mo. Ipanalangin mong hindi kita makita, uubusin ko lahi mo. Hayop ka. Ayan, ginawa mo pa ako wanted, tarantado. Ang wanted, dapat may warrant. Dapat, kung may kaso ka, susupwinahan ka ng korte para malaman mo na may kaso ka at sasagot ka. Ginawa mo, winanted mo agad ako, puking ina mo. Oo. Hindot ka talaga, Food Genius. Oo, hindot ka. Hindi sana kita papatulan, pero itong ginawa mo na to, this is so much below the belt. Yung telephone number does not exist. Ayan, tawagan nyo. Ayan, telephone number. Tanungin nyo talaga. Ngayon, yung may-ari ng number na to, Pudbobo, kung hindi ka namin madali, itong may-ari ng telephone number na to, ipahahanap na ng mga abogado ko to sa Globe kung kanino nakaregister o kung nakaregister ba. Okay? Ipapahanap na namin yan. Ngayon, pag nalaman ko kanino yan, yan ang makakasuhan kung kanino nakaregister yung number na yan. Ngayon, magsasama kayo ni Makabaho sa kulungan. Oo, promise yan. Sa sobrang takot mo, nag-post ka ng ganyan, naglagay ka ng number. Yung number na yan, animal ka, yan ang hahanapin namin. Kung itong number na to existing, tatamaan yung number na yan, kahit sino yan. O yan yung number, tawagan nyo na. Ituro nyo na kung nasan ako. Nandun ho ako sa Warsaw. Sa 102 Warsaw, nandun daw ako. O yan, tawagan nyo na yan. Buha ka ng ina mo, Food Genius. Kung kinakailangan mag-ubos ako ng pera, mag-uubos ako ng pera. Sa mga hindi po nakakaalam, sanay na po kaming lahat, mga kahombre ko, na lahat ng tao na matataas at opisyal ay kilala niya. Nasa ospital yung tsahin ko. Kilala mo ba yan? Yan si Fortuna Marcos Barba. Ayan Me and the President. May kamag-anak ba kayong Francis Leo Marcos? Wala. Me and Laila de Lima. Si Senadora Ivy Marcos. Ayan Si Francis Leo Marcos, yung inaresto ng mga NBI agents.
Naku, hindi namin kamag-anak eh. Si former First Lady, oh. Ayan, oh. Oh. You are not Marcos scammer! Lahat ng tao at opisyal ay kakonek niya. Na siya'y napakarami pong pera at na siya lang ang dapat na pakikinggan ng sambayanang Pilipino. Para mas maganda yung information mo, pumunta ka doon sa mga pulis doon. Alam mo ba, Spencer, kung sino nagdadala ng grocery sa nanay mo? Sino ang inuutusan niyang mamili? Lieutenant Colonel. 4 na Lieutenant Colonel nagpapalit-palit. At pag nagpabili yun ng grocery, 2 6-bahay. Good for 1 month. At naniniwala din po siya na siya po ang hari, presidente o kaya emperor ng mundong binili niya sa sobrang yaman niya. Mag-live ka sa hearing nyo ha, yun lang gusto namin makita kung paano ka, kawawain sa sarili mo. Tanga! Panginoon ako dun! Oo! Anong kawawain? Gusto mo, sampal-sampalin ko sa nguso si Makagago sa hearing namin eh. Kaya hindi ko rin po yan masisi. Kasi hirap na hirap po siyang bumaba sa mundo ng mga normal na tao. Alam naman po kasi natin mga kahombre ko na ang mundo po niya ay mundong gawa-gawa lang. Galing po yan sa Infinite Tsukuyomi ni Casper! Sa live rin ni Gusgusi, nagagawa na nitong maglaan ng pabuya tulad ng handa nitong magbigay ng halagang 200,000 pesos upang magbigay lamang ng impormasyon ukol kay Food Genius. Total, alam nyo naman yung number ko. Magbibigay ho ako ng 200,000 kung sino makakapag-turo sa pagkatao ni Food Genius. Opo. Magbibigay ako ng 250,000, 250,000. Basta siguradong si Food Genius na talagang may ebidensya na siya nga si Food Genius. Na kung maaari, video na nilalagin niya yung account niya na Food Genius. Kaya para hindi na ako tumagal, para mabilisan na ako. I-PM nyo lamang ako. Alam nyo naman yung number ko. Yun. So, ganun o. Sige. Ayan, 250. Magbibigay ako ng pabuya. Basta talagang sigurado si Food Genius mo. At mga kahombre ko, ito pong mga ganitong klase ng aksyon ay illegal mga kahombre ko. Bawal kang maglabas ng bounty para sa isang tao bilang normal ka lang na tao without being authenticated by the PNP or NBI. Sila lang po ang may karapatan na maglabas ng wanted poster o kaya naman maglagay ng bounty upang makatulong sa paghanap ng mga tao o reward. Bawal po yan mga kahombre ko at nakakagambala yan. Alam nyo naman, imagine nyo na lang mga kahombre ko, isang sikat na tao magsabi na, magbibigay ako ng 50,000. Kailangan ko ng information about dito sa tao na ito. Siyempre mga kahombre ko, nalalagay po sa jeopardy ang buhay ng tao na yun. Sino bang di nangangailangan ng pera mga kahombre ko? At yan po ang isa sa mabibigat na pagkakamali na naman ni Gusgusin. Hanggang kailan ka ba magkakamali? Diyos ko Lord, paulit-ulit! Halatang halata na ikay lumaki nang walang aral. Wala kang idea sa mga pinaggagawa mo. Dito naman mga kahombre ko, dahil sa naglapag siya ng halaga, kumagat ang sari-saring mga tao at kinontak si Gusgusin upang ibigay ang nalalaman nilang impormasyon. Sa ngayon, meron ng isang netizen na pinagkakatiwalaan si Gusgusin. Dahil mapapansin nating nag-upload ito ng isang video kung saan nalalaman na raw nito ang impormasyon ni Food Genius. Yan na! Yes! Kahapon galing po ako sa opisina ng aking mga abogado. At kompleto na lahat ng aming ebidensya, pati yung kanilang group chat na nag-leak. At from there mga ilang araw mula ngayon ay makakatanggap na sila ng kanilang mga software. Fake account naman talaga, kaya ang lalakas ng loob kasi sa tingin nila hindi sila mahuhuli. Yun ang hindi nila alam. Nasa amin na yung group chat, yung mga screenshot ng kanilang group chat,
Lahat ng mga pangalan doon, nandun na. Yung isa sa mga leader nila ay malapit dito sa akin. Ayon sa di umano'y impormasyong nakalap ni Gusgusin, si Food Genius daw ay isang grupo. Oh my God! At sinend sa kanya ang ebidensyang nasa isa silang group chat. Nako, ito na mga kahombre ko. Yes! Makakatanggap na raw ng subbuena! Finally po, napailan na natin ng kaso yung grupo ni Food Genius Incorporated. Darating na sa bahay ba yung subbuena mo? Hintayin nyo na lang yung inyong mga subbuena. Mga kahombre ko at lalong-lalo sa mga OFW at sa mga nauuto pa rin ng tao na ito hanggang ngayon, huwag po kayong magpapaniwala. Yan po ay isang malaking kabalbalan. Real talk yan, 100%. Kalokohan po lahat yan. Kasi at the end of the day, wala po yang kapasidad na magkaso kung kani-kanino lang. Lalo na at walang kaakibat na legitimate proof. Ang mangyayari dyan, mga kahombre ko, walang kakwenta-kwentang bagay. Huwag niyong kakalimutan, nakailang ulit na ba yan, mga kahombre ko? Na sinasabi, makukulong na daw ako, pasok daw ako sa hoyo. Pagpasok niya sa hoyo, mabubura na social media niya, makukulong pa siya ng napakahabang panahon. Dahil ikaw, makakulong ka eventually. Nag-delete na ako ng YouTube ko. Yung FLM comeback, puta, dinilit ko yun para ipasok ko sa hoyo yung amo mo na mongoloid. Nanumpa kasi ako sa mga ate ko na ipapasok ko siya sa hoyo. Kaya ako nananahimik kasi hinihintay ko na lang yung araw, ipapasok ko sa hoyo yan. Oo, yung tratadong yan. Pasok na pasok sa hoyo yan. Oo. Ngayon, mas nasa danger siya kasi mukhang mauuna pa po siya sa akin. Akala ko ba yohoyo mo ko? Mamaya niyan mauna ka pa sa akin. Hanggang ngayon niya, hindi ka pa nag-Philippine loop sa iba't ibang mga prosecutor's office. Baka mamaya niyan, nakakadalawang preliminary investigation na. Hindi mo pa nalalaman. Nako, lagot ka, Norman Gusgusin! Tandaan mo ha, tandaan niyo mga kahombre ko, sa lahat ng ginawa ko, hindi pa ako nagsisinungaling. So kapag lumalabas sa bibig ko, ibig sabihin, real talk yan at mag-ingat ka. Nagawa rin mag-post kamakailan lang ni Food Genius ng mismong mga conversation ni Gusgusin at ang taong nagbibigay sa kanya ng impormasyon including ang naging wiretap conversations nito. Boss. Paano mo nasisiguradong yan si Food Genius? Boss, tropa namin yan. Meron kami GC, send ko sa'yo mga screenshot, gusto mo? Itong nag-picture sa akin, gaano mo to kakilala? Yan, sir. Kaibigan nila yan, sir. Ayan yung nasa GC rin. Kasi isa ako dun dati, kaya lang wala namang pakialam sa pabuya mo, sir. Gusto na lang kitang tulungan kasi nakakaawa ka rin eh. Hindi, huwag ka maawa sa akin. Huwag ka maawa. Kung pakinggan mo, kung ikaw matalino ka mag-isip, sa tingin mo ba ma-afford ko magbayad ng 1 million down payment sa bahay na inuupahan ko kung wala akong pera? Ayun nga. Tama, mali? Mali. Tama. Alam mo ba kung magkano upa? Alam mo ba kung magkano upa rito? Hindi naman, sir. Wala idea. Hindi. Ang idea rito, nakita mo yung laki ng bahay, di ba? O, ang upa rito, 140. Ang kailangan mo, 2 months deposit, 4 months advance, 1 million. Nagets mo? Oo, laki pala, no? Di ba? Ngayon, itong Santos na to, ala na to. Makukulong to. Walang problema to. Ngayon, ang gusto ko, kasi nagpa-imbestiga na ako, nakita na yung angulo ko, sino yung nag-picture, pati yung nag-video sa harapan. Ngayon, magkikipag-usap ako dito sa mga sa admin, hihingi ako ng investigation, bahala na abogado ko sa mga Santos. Okay, sir. Now, yung Food Genius ang gusto kong matumbok. Okay, sir. Sige, ngayon, kapag mag-send ako sa inyo ng mga screenshot, sir, para makikita mo yung mga real account. Hindi, baka hindi naman real account. Baka naman yan gamit lang din yung picture. Hindi, sir, personal. Kaya personal. Titignan natin kapag tignan yan muna, proof. Sir. Sige, makikita mo naman, sir, di naman ako manghingi agad sa'yo. Titignan mo muna. Okay, pag nakita yan na may proof,
ganito, pa-authenticate ko muna ha. Oo, sir, walang problema. Kapag authenticated, sige. Kung alam ko, nangangailangan ka, madali akong kausap. Basta yan ay totoo. The moment na inauthenticate ng Cybercrime Division yan, na yun na yan, sige. Maraming salamat. Okay, kilala mo na ako. Save mo tong number ko. Iko-compile ko lang, sir. Save mo tong number ko. Sandali, save mo tong number ko at isi-save ko yung number mo kasi hindi magri-ring sa telepono ko kapag hindi nakasave yung number. Okay, sir. Okay? Okay. Anong pangalang isi-save ko rito? Ano na lang, sir? Kenneth. Kenneth. Sige, Kenneth. Maraming salamat. Okay, sige. Salamat. At ito na po ang sorpresa ko sa inyo, mga kahombre ko. Inulit ko lang ang storya, pero ngayon, i-interviewin po natin ang taong nasa likod at nagbigay ng impormasyon kay Norman Gusgusin. At ang mga impormasyon isinapubliko ni Fuji News. At dito po, mga kahombre ko, malalaman natin ang backstory kung bakit niya ginawa to, paano niya ginawa ito, at ano yung nafe-feel niya ngayon kay Norman Gusgusin. Kawawa naman ang ating laruan, mga kahombre ko. Paulit-ulit lang po siyang ginagawang laruan ng mga netizen. Tigilan mo na kasi ang pag-YouTube. Hindi yan para sa'yo. Gets mo? Tama na yung daan-daang nauto mo back in the day. Hindi na namin papayagan yan, Norman Gusgusin. We will be here and we are here to instigate you. Matatagalan ang pagkakakulong natin dalawa. Tama? Matagal na proseso yan. Pero bago mangyari yon, i-make sure namin na wala ka nang mapapaniwalang mga tao. Because yes, para sa amin, hindi ka nararapat sa social media. Lalo na, hindi ka nararapat sa mga OFW. Tandaan nyo yan, mga kahombre ko. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up na naman niya pala to. At ito, mga kahombre ko, kasama po natin dito ang tao na di umano, siya daw po ay si Fuji News, mga kahombre ko. At dahil po dito, mga kahombre ko, sa sitwasyon na ito, ay napakatinding napaniwala. Nakilala niya ang taong nasa likod sa page ng Fuji News Vlog. Eto po siya, mga kahombre ko. Siya po ay si Paulo. Okay. Magandang gabi, Boss Paulo, no? Good evening, bossing. Shoutout sa mga kahombre natin dyan, no? Yan. Magandang gabi. Kasi alam ko, by this time, no, na pinapalabas natin to dito, nailabas na ni Fuji News yung mga ano mo. Ikaw yung nagbigay ng ebidensya kay Fuji News. So, pinaglalabas na niya yung mga video na sinend mo, tsaka yung mga audio recording. Winirtap mo. So, anyway, hindi ka naman nakikita dahil blur yung mukha mo ngayon, no? Pero tatalakayin natin to, mga kahombre ko, kasi gusto nating malaman ang storya sa likod nito. So, paano mo siya kinontak in the first place at ano yung nangyari? Pwede mo ba ikwento sa amin? Kasi sobrang na-curious kami doon sa mga audio calls nyo at saka ang pinakamasaklap nun, siya ay literal na naniniwala. And in fact, ilang araw niya itong ipinuputak na finally, kakasuhan na namin ng patong-patong na kaso si Fuji News. Oo. Ano masasabi mo? Kwento mo nga sa amin. Buti na nga lang, mga kahombre ko, nahanap natin to. Sige, go. Yes, bossing. Ayun. Bali, kasi matik yan, bossing, di ba? Si Gusgusin, sobrang open book na yan eh. Oo, correct. Public available lahat ng details niya actually. Yun, addresses, tapos very good. Phone numbers, lahat nandyan. Sabi ko, putik na yan. Sobrang invested ko na sa battle na to. Sabi ko, gusto kong ma-involve. Sabi ko, medyo naboboring ako. Paulit-ulit to si Gusgusin. Wala nang ibang binabato. Kundi ganito, ganyan. Puro kaso. Wala nang nangyari. Sabi ko, teka lang, gusto kong ma-involve. Sabi ko, kailangan ko ng twist. Sabi ko. Naalala ko, yung nilabas ni Fuji News na, at I think last year pa yun eh. Kasi it was pandemic pa ata yun. Talagang followers na ako niya ni Fuji News. Sobrang followers na ako. Sa mga nga hindi nakakalam, si Fuji News, it actually, siya yung pinaka-pioneer na hater ni
Norman Gusgusin. Di ba? Matagal na, Pioneer di ba? talaga yan, maniwala ka, bossing. Siya rin yung dahilan bakit hanggang ngayon, pakunti ng pakunti yung mga nauuto or nabubudol ni Gusgusin. So, sobrang props kay Food Genius. I mean, siguro sa inyo medyo nakakatawa lang sa mga viewers natin kasi puro nilalabas ni Food Genius mga ganun. Pero actually, puro facts yun. Puro facts. Correct. Talagang puro katotohanan talaga yun. Lalo na yung mga nag-message sa kanya ng mga OFW, tapos yung mga nasa hotel na talagang nire-reveal si Gusgusin. Legit talaga yun kasi sobrang props dyan kay Food Genius. Sobrang daming credible sources niyan. Tapos, eto na. Nung naalala ko, may number nga pala na naka-public talaga, kumakalat kay Gusgusin. Sabi ko, puti kakontakin ko kaya to. Try ko. Tapos meron akong isang SIM card na hindi ko na ginagamit. Sabi ko, try ko kaya. Try lang. So, install ako ng Viber. Gawa ko ng account. Siyempre, actually, ang bilis lang. Mabilis lang gumawa ng Viber. Tapos, nag-message ako sa kanya. Ang message ko sa kanya, kasi bago pa naman kasi to, talagang galit na siya kay Galit na siya kay Food Genius. Correct. I mean, since day one, nung lumabas yan si Food Genius, sobrang kaaway niya. Actually, yan din yung rason kung bakit nangitim si Gusgusin. Food Genius, hindi ko i-reveal ang pangalan mo para naman may surprise, okay? But, okay na. Your days are numbered. O, message ko kay Food Genius, ikaw buha ka ng ina mo, hindi ka na kayang iligtas ng kahit na sino sa akin. Babasagin ko yung mukha mo. Gustong-gustong lumapit sa akin para maipakita sa buong mundo na malapit siya sa akin. Oh, kinang ina mo, hindi kita tatanggapin, ungas ka, bobo ka. Hindi ako tumatanggap sa scammer na katulad mo. Ikaw ang tunay na scammer, tarantado. Hintayin mo ako pagkatapos ng trabaho ko. Dati hindi ganyang kulay niyan, pero sa sobrang bad trip niya kay Food Genius, wala na. Tignan mo, wala na, halos hindi na makita ngayon kapag naka-live tapos madilim. Naku, Diyos ko, iangat mo yung brightness mo, maniwala ka. Sabi sa'yo, boss. Tapos eto na, nag-chat ako sa kanya using Viber. Malalaman mo sa Viber kung talagang registered yung number na yun dun sa name eh. Pag lagay mo pa lang ng number, nakalagay na FLM or Francis Leo, meron na yun. Nakalagay na yun. Okay. Sabi ko, puta, legit nga, di pa ako makapaniwala. So yung next plan ko, sabi ko, iniisip ko, tawag dito, 2-step to. I mean, 2 choice, option. Pag nag-reply to, gagaguhin ko. Pag hindi nag-reply, magko-comment na lang ako na magko-comment sa YouTube niya. Sabi ko, gano'n na lang. Pero sobrang unexpected, nag-chat ako sa kanya around 7:35 in the morning. Sabi ko sa kanya, Sir, good evening. About po sa Food Genius account. May lead po ako dyan. Sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya talaga, kilala namin ang nagmamanage dyan. Pero syempre, hindi ko alam yung magiging reaction niya. Siguro nakatunog na mababaligtad. Akala niya siguro nasa winning siya eh. Sabi niya, nag-reply, proof? Anong proof? Bago pa man din to, di ba, nagbibigay siya ng reward. I mean, nag-aalok siya ng reward sa mga magtuturo kung nasan si Food Genius or kung ano yung identity nito. 250k MG. Putik na yan. Do you believe that? Naniniwala Hindi ka ako ba? naniniwala dyan. Kulay pa lang eh. Diyos ko naman. Hindi ako naniniwala dyan, bossing. Sabi ko, hindi mo pwede mangyari yan. Tatarantaduhin na lang kita. Di ba? Okay. Bawal siyang kasuhan pero pwede siya pagtripan. Ayun. Oo. Okay. Ayun ang sinasabi ko sa kanya. Tapos, eto na yung mga time na lumipat siya ng bagong bahay niya. Tapos may mga nagsisend. May mga nagsisend ng picture ng bahay niya. Puta, baliw na siguro siya. Di niya alam gagawin eh. Tapos nag-chat ako ng gano'n na sinabi kong may lead ako dyan. Ayun na sinabi ko sa kanya. Tapos nag-ask ako sa kanya ng assurance. Sabi ko, anong assurance na makuha ko yung reward? Kasi syempre, alam mo yun, mag-reveal ako kung sino yung, yung identity ng Food Genius eh. So parang sabi ko, puta, parang napaka-uto-uto naman na itong trilyonaryo ko noon na to, sabi ko. Oo. Tapos yung sinabi ko sa kanya, yung nag-picture sa'yo dyan na nakataligod ka, meron yun, in-upload ni Food Genius. Yung merong crosser, parang baril. Sabi ko, kilala ko yan. Santos din yung mga yan. Yung Santos, actually, narinig ko yun sa narinig mo doon sa live. Sa guard. Kasi di ba parang inaano niya eh, parang nagsusumbong siya doon sa kamukha rin niya. Sabi niya na, eto, ano to, so hanapin mo to. Tapos sabi nung nagsalita yung guard, parang yung mga Santos yan. Correct. Siyempre, sabi ko, talagang nakikinig ako. Sabi ko, sige nga, sabihin ko sa chat, sabihin ko sa text, Santos na rin yung mga yan. Parang kailangan ko na i-apply yung art of convincing eh. So parang syempre isipin na lang niya na, bakit kaya to lalabas? Bakit kaya to magre-reveal? Bakit niya isusumbong si Food Genius? Doon na yung sinabi ko na, pasensya na ka na, bossing, kasi gipit lang talaga ako.
Gipit lang talaga ako, kailangan ko lang ng pera. Kaya ibubulgar ko na yung mga kaaway mo. Ayun yung sabi ko sa kanya. Okay. I mean, sabi ko sa kanya, magugulat ka kapag nalaman mo sino yung mga nasa likod ng Food Genius na yan. Oy! I'm talking about groups, ha? I'm talking about groups. So, hindi lang isa si Food Genius. Sa akin, ha? Ano ko lang to? Kumbaga, baliw-baliw ko lang to. Invento mo lang yan, invento ko lang eh. Kasi, alam mo yun, parang gusto ko talaga mag-involve. Sabi ko, parang isa tong malaking prank, mga kahombre mo. Yes, ang malaking prank. Actually, kanina nga, nag-reply pa siya eh. Nag-chat pa ako. Nag-reply pa siya. Ganun siya kaututo. Biroy mo, kailan pa kami nag-text ha. Hanggang kayo nag-reply pa. Sabi ko sa kanya, maniwala ka, magugulat ka kung sino nasa likod ng Food Genius na yan. Ayun na yung mga sunod-sunod niya na upload about kay Food Genius. May content siya dun. Food Genius, nalaman na, et al. Marami. Hanggang ngayon, nag-upload siya. Hanggang ngayon. Yung Food Genius, grupo yan. Tangay na, tibag na tibag Huli balbo na. Di ba? Grupo yan. Si Makagago, si Makabaho, si Igbe, isama mo na. Yung grupo ni Igbe, isama mo na. Pati mga dating basher ko, isama mo na si Romy Diaz. Romy Diaz naman darambong, may paawa effect pa puta. Actually, lahat ng mga sinasabi niya na ganito, nahuli na. Nasampahan na ng kaso mga pangalan, mga grupo, andyan na lahat. Basta parang ako, syempre, puta, natutuwa na ako eh. Para sabi ko, puta, kasama na ako. Kasama na ako MG, tsaka yung gusgusin. Sabi ko, kasama na ako sobra. Ang sarap, ang sarap. Nanonood na kami ng asawa ko, syempre, parang nag-enjoy kami. Ito, sinabi ko to, love, tinix ko to. Nagpakita pa siya ng picture. Picture niya na. Ito, sabi to, ito, mahuli ka na, Food Genius. Nasa abroad ka pa. Okay. Ayun naman, yung ano naman na yun, yung tawag dito, kung saan ko nakuha abroad na yun, kasi may isang page si Food Genius na nagla-live, tapos, ano siya, nag-i-snow, meron parang nasa river. So sabi ko, nakikita kaya ni Gusgusin to. Kasi nalaman ko, hindi pala niya nakikita yung mga account. Kasi binlock daw siya. Binlock daw siya, susumbong pa nga siya sa akin. Pero ang yabang ng tunog niya, mayabang bossing. Kaya nga kahit paano yung, alam mo yun, parang ang overwhelm ko na putang ina, napaniwala ko yung trilyonaryo. Trilyonaryo to ha, grabe, nagsusugal ng milyon-milyon, napaniwala ko. Grabe to, bossing, sabi ko. Kasi nagayabang talaga yung mga tropa ko. Ito, pre, sabi ko yan. Ayan sinasabi ko sa kanya. After tong mangyari, lahat ng ito, nag-message siya, palitan kayo ng message. And then, ano nang nangyayari ngayon na patapos na ang lahat ng ito? Saan ang naging closure nyo dito? Yung ano, bossing, ito na. Kasi nag-ano ko sa kanya, tawag dito. Sinabi ko sa kanya na gumawa ko ng video na kung saan na-alarma lahat nung nasa likod ni Food Genius. Sabi ko sa kanya, tinanggal na kami sa GC. Wala na kami sa GC, nakatunog. May magsusumbong. Sinakyan nga siya ni Food Genius eh, di ba? Yes, bossing. Kaya sobrang sabi ko, putik na Food Genius na to, talagang utak din, grabe utak niya. So, syempre, sinisend ko rin yung screenshot doon, yung sa may Facebook account ni Food Genius. Sinasabi ko na, kay Peleb, sinisend ko sa kanya mismo. Sabi ko, eto, Gusgusin, oh. Sabi ko sa'yo, natataranta na sila, natatakot na sila. Naniniwala siya? Oo, sabi ko, all they want to do is to silent me. Sabi ko, gusto nila akong patahimikin, gusto nila akong kontakin, ganito, ganyan. Sabi ko, nasa akin lahat ng evidences. Tapos, nat-English pa yan sa akin, bossing. Sabi niya, sige, kakampi mo ko. The enemy of your enemy is my friend. Diyos ko, nakakatawa. Sabi ko, punyetan to ang galing mo talaga. Ang sarap mong atawin. Nag-record yan? Naka-record yan, bossing. Naka-record yan. Naka-record sa chat namin yan. Tapos sinasabi niya na, pag authentic yan, you will have the money in your account. Yun! Sabi niya sa akin, sabi ko, grabe talaga kayabangan nito ni Kulaong Grabe kayabangan. Tapos sinasabi niya, pengi akong proof, ganito, ganyan. Tapos nangihingi na ako ng email sa kanya. Sabi ko, I have all the evidences na compile yan. Screenshots, tapos real name of ng mga nagpapatakbo ng page account na yan. So, syempre siya paniwala siya Ito ganyan. Ang nangyari, ini-screenshot ko lahat nung kay Food Genius para palabasin na eto. Tapos, nag-send ako sa kanya ng conversation na kung saan yung old GC ko na mayroon mga nagle-left the group kasi may mga ganun tayong GC So, may nagle-left the group ng mga tropa. Ini-screenshot ko yun. Sabi ko, kita mo na, sabi sa'yo ako to parang ganito ganyan. Naglilep na sila, natatakot na sila sa'yo. Oo, so kumbaga, ayun yung pinakita niya rin ata yun, di ba? Pinakita niya yun, umaga yun, sa swimming pool, sabi niya, eto Food Genius, matakot ka na. Naglilep na yung mga tropa mo. Pero yung may bossing kada umaga manonood ako, kasama ako, involved ako, sabi ko, ang saya.
Kasi hindi ako makapaniwala na ganun. Hindi ako makapaniwala na ganun. Okay. Tapos sinasabi ko na, please don't stop making videos about the entities of Food Genius. Sabi ko, huwag kang titigil kasi malapit na yan, bossing. Malapit na yan. Okay. Malapit na yan siguro. Tapos hanggang sa ito na. Pag nagsisend ako ng email sa kanya, may sinend kasi siya sa akin email eh. Minamali ko yung one letter. Kasi kapag sa Gmail, pag kami nalimisan letter, biglang may may lalabas yan, address not found. So, ibig sabihin, hindi available yung Gmail or hindi siya talaga siya existed. Hindi siya existing. Ayun yung sisend ko sa kanya, address not found, sasabihin ko, invalid email mo, sir. Hindi ko masisend ngayon. Aga sa mamayat-mayin ko na siya. Tapos magsisend pa siya na ibang email. Gano'n ginagawa ko, bossing. Sabi ko sa'yo, sobrang ututo niyang kulaw. Grabe. Paniwala ka. Nauto mo to, ha? Usapang araw-araw viewers, Diyos ko, ako magpapayaman dyan, mas madalas ko pa siya makita sa tatay ko. Sabi ko sa'yo, bossing. Kita mo, nagla-live, gano'n ng mukha. Partida, di pala lasing yan, ha? Di ba? Parang sarap banana ng banana. Kumbaga, nasa max level na lang katangahan tong kaaway natin, bossing, di ba? Kumbaga sa level na, parang level 85 na yan, no? Parang gano'n yung ano eh. Ang daming imaginary pa rin. Imagine mo, naka-live, magsasalita, tapos wala naman palang kausap. Diyos ko, sino pa maniniwala dyan, bossing? Tsaka, isa sa dahilan siguro kung bakit si Food Genius talaga is talagang consistent na nag-upload about kay Gusgusin. Kasi, matik talaga yan si Food Genius. Tingin ko lang, akin lang. OFW yan. So, parang may concern lang talaga siya or talagang ayaw niya ng makapangbudol ba to sa FLM ng mga OFW. Alam niya, biruin mo, tawag dito, naghahanap buhay yung mga OFW. Tapos, imagine mo, sobrang hirap yung lahi sa pamilya. Tapos yun, hihingi lang ng donasyon, tapos ipang-uwi naman ni Tara na kesyo, gagastusin lahat. Imagine mo na lang, 15 million makakolekta kung sakali, tapos 1 million lang gagamitin. Sa kanya, 14 million. Biruin mo, busy kumayad yung mga yan, tapos habang ikaw, sige lang pambubudol sa kanila. Tsaka imagine mo, bossing, hindi niya pera yung ginagamit niya nung pandemic, hindi niya pera yun. Sobra. Kahit hindi ko kilala yan, kitang-kita, hindi niya pera yan. Walang trilyonaryong araw-araw naka-live. Ano ang storya mo after? Paano kayo nag-closing nito? Wala na, bossing. Hinahanap na ako. Sinasabi niya sa akin, asan na? Sinasabi niya ako, asan na? Wala, hindi ko na siya nire-replyan. Siguro medyo, ewan ko kung nakakatunog-tunog to kasi medyo maliit yung IQ eh. Hindi pero ko ginagamit niya pa rin ba yan sa mga videos niya ngayon? Oo, bossing. Nag-live lang kanina, di ba? Nilalatag niya yung mga name daw, et al kuno. Pero kung ilalakihan natin dito, yung mga suspect yung mga suspect. Ayan, nakalagay sa mga suspect. At large. Ano na kaya mangyayari sa grupo na to? May nakalagay yung makikita. At large. Yun ang mga resibo. Yung resibo, matibay. Pero madadali yung et al. At large. Partner, iyan. Et al. Tapos nakalagay na at large. Oh my goodness. Oh my goodness. Ano yung mga pangalan na inilagay niya? Sino? Wala siyang binabanggit. Sinasabi niya, nakuha ko na yung tao. 6 sila. Wala pa nga ako binibigay na pangalan, bossing. Isa siya kukuha. Grabe naman kasi yung alingan mo, boss. Sinungaling. Makikita yan sa onbo namin. Wala akong nilapag na pangalan. Diyos ko. Tapos sasabihin niya, meron na yan. Pagka in-upload ko to, siguro mamaya lang, makaka-receive ka na ng napakaraming mga mura niyan. So, anong gagawin mo ngayon? Bossing, pag minura niya ako, sobra. Papalakpak pa ako. Proud ako sa sarili ko kasi na-involved ako bago makulong yan. So, ano masasabi mo ngayon, boss? Kung ikaw, ayan, total, nag-usap-usap kayo ng ilang araw. Ano na masasabi mo sa ka-phone pal mo? Ano? Na akala niya sana, makakapagpa-save sa kanya. Unfortunately, wala. Sorry, Gusgusin gusto ko lang paalam sa'yo na ako nga pala si Food Genius. Pasensya ka na, ha? De, bossing, tingin ko lang sa'yo, Gusgusin, kung babae ako, tapos gusto kitang kakitin. Tapos marami ka talagang pera. Diyos ko, mauubos pera mo sa akin, bossing, kasi napaka-ututo mo, Gusgusin. Sobrang ututo mo, imagine mo, di ka man lang nag-iisip, paano ka maniniwala, wala naman ako sa'yo nilalapag. Halos lahat nung sinabi ko sa'yo sa chat, sinasabi mo lang din yun during live. Lahat ng tao, lahat ng oras, mga address, sinasabi mo rin yan, ikaw mismo naglalabas yan. So wala kang pwedeng, di mo po pwedeng sabihin na kinakalat yung info mo kasi ikaw mismo kinakalat mo yan. So problema mo yan, Gusgusin, problema mo yan.
Ang bigat nun, mga kahombre ko. So, eto to make things clear lang, no, mga kahombre ko, hindi po kami nagkakonekta ni AKA Paolo, mga kahombre ko. First time naming mag-usap, no? So, this was and this is, I think, the greatest ever prank na nagawa ng isang hindi naman influencer na tao kay Norman Gusgusin. Grabe na to. Grabe na to, Norman. Kung sino-sino na nang-titrip sa'yo, kahit ultimo nga, mga comments ng tao sa'yo, pinagtitripan ka na, shoutout mo sa Naruto, si Sasuke, si Luffy. Imagine mo magla-live ka sa YouTube, tapos mga nagpapa-shoutout sa'yo, mga nasa anime cartoon, mga nasa ibang dimension. Hindi ka ba naman ututo? Sabi ni Stephen Salva, Boss, good evening. Pa-shoutout sa mga kawork ko sina Patrick, Gary, and Mr. Krabs, owner ng restaurant ng Krusty Krab sa Pasay City. Pag nag-dine-in kayo dito ni Casper, may libre kayong king crab at lobster. Boy! Pwede. Sige. Sa ano? Ano yan? Saan yan? Krusty Krab. I-search natin. Search natin, ha? Ipopromote ko na to. Andiyan pa naman yung mga tropa pits ko. Yung mga tropa natin, yung mga kaibigan natin. Krusty Krab, Pasay. Wow! Krusty Krab Seafood Restaurant pala to. Sa Pasay. Sa yung Pasay. Sabi niya, pa-shoutout sa Krusty Krab, owner ng restaurant. Patrick and Gary and Mr. Krabs, owner ng restaurant na Krusty Krabs sa Pasay City. Pag nag-dine kayo dito ni Casper, may libre kayong king crab at lobster. Siyempre, magdasama kami para naman kumita kayo. Krusty Krab Seafood sa Pasay. Sa may Newport World Resort? Hindi. Hindi pala. Eto ba yun? Sandali ha. Sandali lang. Teka muna, dito muna tayo kay Krusty Krab. Kay Gary, sina Patrick at Gary, and Mr. Krab, owner ng Krusty Krab. Sa Pasay. Parang wala yata ang branch sa Pasay. Parang ano yung boss? Hindi, meron Krusty Krab restaurant na yun. Meron ba? Oo, di ba? Bahala siya dyan. Okay, thank you, Kamo. Pero Raymond, siguro nga naman, parang ano na lang niya, trabaho na lang niya, para sa 19 pesos. Binibigyan na 50 pesos. So, para kung si Gusgusin, sige, putik, babanggitin ko na lang yan. May 19 may pang-Yoshi ako. Talaga gagawin niya, pang-Yoshi na siya. Okay na yun. Maraming salamat, Paolo. Salamat sa iyong oras. Thank you, Bossing. Shoutout, thank you, Bossing. Si Pudgenius, si Pudkamote. Boss Epele, makala ko ba magkabati na tayo? Bakit parang tinitira mo pa ako? Boss, wala ka ba isa salita, Boss Epele? Kailan ko sinabing magkabati tayo? Hindi porkit binasa ko yung message mo, magkabati na tayo. 3 taon mo ko tinira. Ano ka ba? Diba? Record mo na lang to para may ipopost ka uli. Trabaho mo yan eh. Di ba? So yun mga kahombre ko, dito na po ito natatapos and kayo na mag-judge sa the biggest ever prank sa karir ni Norman Gusgusin. Hay nako, hanggang kailan ka kaya magiging uto-uto? Or at least naman magsabi ka ng totoo. One love, good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.